hindi matitinag itong si Senator Amy Marcos sa pagbibigay ng suporta sa dating presidente na si Rodrigo Roa Duterte sa PRRD. Napo, solid po ang suporta ni Senator Amy Marcos dito. At malinaw naman sa Coffee, ang isa sa kanyang mga naging dahilan dito dahil sa dinami-dami ng mga presidenteng nagdaan, tanging si PRRD lang po ang nagpalibing sa kanyang ama sa libingan ng mga bayani. Kaya nandiyan po ang senadora, all-out support ito ka Coffee kay PRRD, lalo na ngayon na medyo nakararanas ito ng kaunting pag-alog, no? Si PRRD dahil sa recent moves dyan sa Kongreso. Sa balitang ito ng Manila Bulletin, Amy Marcos to pro-ICC probe Solons. Yan. Para daw po sa mga mambabatas na pumapabor dito sa investigasyon ng ICC, ito ang masasabi ni Senadora. Let us stand our ground as the President has. O yan ha, panindigan natin kung ano yung sinabi natin at nauna nang sinabi ng ating presidente. Senator Amy Marcos stood by the stance of his brother, President Marcos, that the country's courts will not be rendered subordinate to the International Criminal Court or ICC amid a renewed push to cooperate with it. Yan, gumagana yung justice system natin dito. At hindi pwede at hindi dapat magpasailalim yung ating mga korte dito sa ICC na wala naman talaga jurisdiction. Yan ang sinasabi ni PBBM na sinasabi din po, testamento din po yan ng kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos. Marcos said that this has been the answer of the President many times to the question of cooperating with the ICC and that the Philippines is a sovereign nation with its own system of justice. Yan ang sinasabi natin kanina na paulit-ulit na. She made a statement in reaction to House Resolution numbers 1393 and 1477. Ito yun, yung final dyan, no, na sumusuporta dito sa ICC. Nabiglaan, nagkaroon ng committee meeting dyan sa House of Representatives. Marami ang nagulat and then ito na, lumutang na itong mga resolution na ito. Dahilan para magbigay ng opinion ang Vice President, which both seek the Philippine government's cooperation with the ICC pertaining to the investigation of then President Rodrigo Duterte in connection with complaints regarding his bloody war on drugs. Yan ang kanilang nirereklamo dito eh. Let's stand our ground as the President has done many, many times, she said. It was March 2018 when Duterte ordered the withdrawal of the Philippines from the Rome Statute which created the International Criminal Court. Nag-withdraw na, wala na jurisdiction sila dito sa Coffee, no, dito sa Pilipinas. Si PBBM, malinaw na malinaw yung kanyang statement dyan. Unless, magbabago si PBBM na muli magpapamiyembro dito sa Rome Statute na ito na gumawa nga dito sa ICC. Yan. Ibang timpla na yan, di ba? Nagkakaroon talaga ng pagbabago yan. Pero I don't think na mangyayari yan sa term ni Pangulong Bongbong Marcos. This was after ICC prosecutor si Patu Bensouda announced that she would start a preliminary examination against Duterte in connection with complaints on his bloody war against drugs. Who are the lawmakers pushing for foreign interference in our justice system? Marcos said. Sino kasi? Meron talaga. Kasamahan niya mismo dyan sa Senado. Meron talaga nagtutulak na i-push o ipagpatuloy itong gusto nila o yung plano nilang investigasyon dyan sa ICC. Sa Senado meron, sa House of Representatives meron, no? Why are they intent upon the subjugation of the independent Philippine judicial system to foreign entities? She added. Of the two, HR number 1393 specified that the investigation was in connection with the alleged crime against humanity committed during the previous administration. Reacting earlier to the release of former Senator Laila de Lima, she said that it is a testament to the independence of the judiciary. She stated that this bolsters her position that the ICC has no jurisdiction over any Filipino, Duterte, especially Duterte. Anong say ninyo dyan, Kakopi? Actually, nabuhay lang itong issue. Sa totoo lang, ha? Sa totoo lang. Hindi dahil kumakampi tayo o hindi tayo kumakampi kay PRRD. Panis na tong issue eh. May ano na to eh. May finality na yan eh. Dahil nagsalita ng presidente dyan eh. Muling nabuhay lang ulit yan eh. Hindi ko alam kung bakit nabuhay. Nabuhay ulit yung issue na yan. Na dapat hindi na. Napapakamo tayo ng paa dito, ng alipunga. Bakit nga ba? O nga, no? Ewan ko sa inyo, Kakopi, no? Pero ako din, nagtataka ko, bakit na gising na naman to? Nabuhay na naman ito na hindi naman magde-develop. Hindi ko alam eh. Parang
Sa media kasi, pag inaral mo yung media, no, yung narrative, no, may nagko-control kasi ng narrative eh. Kumbaga agenda setter eh. Kung familiar kayo sa Mascom, may tinatawag tayo diyan agenda setting, no. May mga nagsiset ng agenda na pag-uusapan. Ang galing nitong nagsiset na ito, kung sino man ito, maraming tao yan of course, no, mga leaders yan, na bakit napag-uusapan na naman ito na matagal nang tapos, may finality na ito, Kobe. Nagsalita na ang presidente dito, pero ngayon nakakalkal na naman, nandiyadyaan na naman yan, nagising na naman tayo. Siyempre tayo, reactive din tayo, political issues yung content natin. Kinakailangan din natin ito pag-usapan. Pero yun yan, matagal na itong tapos eh. Settled na itong issue na ito eh. Malinaw na kung ano yung dapat gawin. At ang presidente mismo, yun ang gusto niyang mangyari. Walang jurisdiction, functional yung ating justice system. Period. Yun lang yun. Anyway, nabuhay. China is a komunista at si Digong kausap ni Joe Masison, napanood ko sa video. Nagpapasalamat si Joe Masison at sinabi ni Joma na siya ay number one, malakas mag-recruit, sabi ni Carmelita. So, actually, separate issue naman yan, kakofi, no? Pero itong usapin ng ICC. Tumatanaw lang ng utang na loob si Senator Ivy, kawalang respeto sa ating judicial system, ang sinasabi ng ibang mambabatas na papasukin na ang ICC sa bansa. Correct, malinaw na malinaw. Soya Milk, Digong acting as if he is still in power. Iniwan na nga ng mga kapartido niya, hindi na nanalo si Digong pati na si Sara. Ang lutang din pala ng utak ni Sara. Sino kaya ang writer niya? Soya Milk. Wala tayong ideya dyan, kakopi. Jolito Pequero, ikaw lang daw yan, sabi ni MB Collado. No? Victoria Buada Estuesta, no? Good evening po sa inyo. Nakalkal dahil yaw-yaw ng yaw-yaw si Maudig sa Elamian. Posible kasi reactive, di ba? Nagre-react sa mga statement uh, ni PRRD, no? Pero actually wala na, tapos na dapat to period na ito. Gusto lang nilang gantihan si PRRD. Yun lang yun, ka-coffee. Isa din yan, ka-coffee, no? Syempre, may mga nasaktan din kasi. Yan, Insumada Vlogger, sabi ni Arriba, Pilipinas. Ano to ibig sabihin mo dito, Insumada? Ano yung Insumada Vlogger, sabi ni Arriba? Hindi tayo natin naiintindihan ito eh. Si Arriba, Pilipinas. Mukhang magkaiba tayo ng isip. Arriba, hindi tayo nagkakaintindihan. Teofila Doremdes is watching. Shoutout po sa inyo dyan sa Facebook. Kay Rosy Villanueva, Giva, shoutout po sa inyo. Kay MB Collado, William Guangco, sus, uy, dapat lang mabigyan ng hustisya mga kinatay ni Mau Diggs. Yan, in response yan doon sa mga komento. O, Jolito, teka. Piquero, no, ang congressman at senador na nagpanukala sa resolusyon para pumasok ang ICC ay mga ignorante sa batas. Sila kahit word na jurisdiction ay hindi alam, sabi ni Jolito Piquero. Malinaw naman yung ka-coffee, pero syempre, politika. Yan ang sagot. Politika. Anyway, sige. Ako ay magpapaalam na muna sa inyo. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong Webes po ng gabi. Thank you ha sa mga nakatutok lang sa atin. Katututok lang. Yan, good evening po sa inyo. At good morning sa mga nag-aalmusal. Yan, kape-kape na po kayo at tapos na po tayo. 34 minutes na po ang nakalilipas. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Ka-coffee, baka na sa Facebook po kayo at hindi pa kayo naka-follow. Yan, click lang po yung follow at click lang po yung like. Libre, wala naman kayong babayaran dyan. At kung kayo ay nasa YouTube, ayan, ka-coffee ha. I-click nyo na rin po ang subscribe. Alright, sige. Paalam po sa inyo. Good night everyone. Ma'am Cecilia Peña. Good night everyone. GN. Ika nga, no? Nagugulat ako sa mga abbreviation dyan sa comment section. GN. Good night everyone. Paalam. Bye-bye.